So dito mga kalpa, tuturuan ko kayo kung paano mag-change oil dito sa Yamaha Aerox V2. Ayan. So kailangan nyo lang ng ratchet na ang size is size 12. Ayan. So lagi nyo tatandaan, papuntang kaliwa and pa abante sa orasan. Tapos yung paigpit papunta rito sa kanan. Paluwag pa kaliwa, no? Ayan, laging papunta doon yung paluwag. So dito napaluwag na natin siya. Kailangan nyo lang ng malaking pwersa. Ayan. So ito yung tatanggalin ninyo, yung pinaka drain plug sa ilalim. Ayan, no? Ito siya. So mas maganda mag change oil dito. Ayan, mag-abang na lang din kayo ng pangsalo. Ang gagamitin natin dito, Motul na 1 liter. So bali 900 lang yung capacity nitong mga Aerox. Ayan. Sige Bobby, ipaluwag muna. Ito to. Hindi na. Hindi, ikuan mo ulit para maniwala sila. Kasi may kit kanina eh. Ayan. Pag napaluwag nyo na yan, ayan, isakto nyo na yung pangsala natin dito. Dito siya. So DIY lang to Ito mura lang tong tools na to. Nasa around 250 pesos lang ito. Pakita mo nga yung tools natin, tol. Ayan. Tapos magabang na lang din kayo ng malinis na basahan para pang punas sa drain plug bolt. So laging yung tatandaan pag mag-change oil kayo, laging merong nakasama tong maliit na washer. Ayan. So pagka nakalimutan yung ikabit to, kung nalaglag dito, tapos tornilyo lang yung nailagay ninyo, maglalak to dun sa makina natin. So ito kasi yung nilalagyan nilang washer para kapag mainit yung makina, hindi siya maglalak dun, para madali nyo pa rin matanggal. So meron pa dito yung sa may filter no? So ito, kuha lang kayo ng malinis sa basahan, tapos punas-punasan nyo lang ito. Ayan. Pati yung sa ilalim, punas-punasan nyo na lang din. So dito tatanggalin natin yung pinakamalaking drain plug bolt. So gagamit tayo ng size 17 na socket. So check natin kung merong mga debris. Ayan. Nasa sa inyo na kung sa maliit kayo magtatanggal or dun sa malaki. And pihitin nyo lang papunta sa kaliwa. Ayan, may spring yan tsaka yung strainer nya. And kailangan tanggalin nyo rin yan kasi meron pang langis na naiwan dyan. Ayan. So check na natin kung may dumi. Wala naman, no? And wala naman siyang dumi, o, diba? Ibig sabihin goods yung makina, walang tama. Ayan. So punasan nyo na lang doon. Yung tamang paglagay nyan, diba, ito yung strainer. Sisasaksak nyo yung spring, kasi papaipit nyo lang din dito yan. Ayan, pag ganyan siya. Kung paano nyo kinalag, ganun nyo rin siya ikakabit. Okay, tol, punasan mo, tol. Malit lang pala ang strainer ng Aerox, no? Sa mga click malalaki. Sa click kasi yung spring nya malaki tapos maliit. So sa Aerox kahit magbaligtaran itong spring nya, okay lang. Ayun ulitin ko, ganito yung tamang paglagay sa drain plug bolt ng may strainer. Ayan, size 17 yung gagamitin nyo dito sa pinakamalaki. Tapos yung sa isa, size 12. Ayan, huwag nyo kakalimutan yung washer dun. Ayan, kailangan ilalagay nyo palagi yan. So maganda mag change oil kapag kinabukasan. Ayan, ikakabit na natin yung drain plug bolt.
goods na. So ito 1.5 yung tinakbo nito, 1.5. Ayan yung quality ng motor. So dito nilalagyan na rin natin yung drain plug bolt na may strainer. So dito sa pag-change oil, di nyo naman kailangan sundin yung sinasabi nilang 1.5 eh. Kasi ito goods pa to eh. Sa manual kasi umabot ng 6,000 odo yung pag-change oil. Pero para sa akin, goods na rin yung 3,000. Pero pag kargado kayo, ayan pwede 1K to 1.5 yung pag-change oil ninyo. Tapos dito inigpitan na natin siya. Saktong igpit lang. Papunta na naman dito sa kanan, no, pag igpitan ninyo. So yun mga kalpa, nakabit na natin yung dalawang drain plug bolt. So dalawa yan 12 tapos 17. Tapos punasan ninyo ng malinis sa basahan. So dito wala tayong pang-imbudo, magdi-DIY na lang tayo. Yung plastic bottle na lang na pinaggamitan. Tapos kailangan nyo rin ng plies or long nose tsaka basahan. Kasi tatanggalin natin yung size sa kanya, pinag-change oilan. So ito punasan nyo ng malinis sa basahan yung plastic bottle para walang mahalong any liquid. Tapos dito yung long nose or plies, ayan, iipit nyo siya dyan. Tapos ipapaluwag nyo, ayan, papunta naman dito sa kaliwa. Make sure nyo lang na naigpitan na yung dalawang drain plug bolt sa ilalim. Kasi kapag nakabukas yun tapos nagsalin kayo ng langis, masasayang lang yung langis kasi matatapon. And punasan nyo siya. Pati yung mga singit-singit dito para hindi pumasok yung dumi. So dito magsasalin na tayo ng langis. So dapat may matitirang 100 ml dito. So magta-tantiameter na lang tayo dito sa may gilid nya. Tsaka pag mag-change oil kayo mga kalpa, make sure nyo lang na malamig yung makina para nakababalat yung langis. So kapag nag-change oil ako, kinabukasan ko nagpapalit ng langis. So dito nalagay na natin yung 900 ml. Ayan. So pwede nyong ipunin yan. Tapos syempre pagka na-transfer na natin yung langis, punasan nyo itong lock nya. Ayan. So itong dipstick, ayan, ipitin nyo na lang ulit ng plies or long nose, tsaka lagyan nyo ng basahan. Ayan, ipitan na natin yung dipstick. Ayan, punas-punasan nyo yung mga singit-singit nya. So kaya tayo gumagamit ng plies or long nose para hindi magasgasan yung dipstick, tsaka meron tayong pwersa para ma-lock natin siya. So after nyan, pwede na natin painitin yung motor. So siguro kahit mga around 5 minutes pwede na yan para mag-circulate yung langis dito sa makina. Naka side stand. Ayan mga kalpa, ganyan lang mag-change oil dito sa Yamaha Aerox. So sana nga may natutunan kayong tutorial dito sa vlog natin, at huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo mga kalpa ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.